Magbigay tayo ngayon ng reaksyon, pag-usapan natin. Itong napanood kong vlog ni Christian Isguera, Facts First. Ang topic niya is the Iglesia Factor in Philippine Election. Ang mga guest niya, mga batikang political analyst. Si Professor Ronald Llamas, ang head ng Pulse Asia Survey. Si Professor Ronald Llamas, dating political advisor ng Pangulong Ninoy Aquino. At si Alan Herman, isang political analyst din. So, tinanong sila kung ano ba talaga, malaki ba ang epekto ng Iglesia ni Cristo sa Philippine election. Okay, so medyo pakinggan ninyo ang maliit ba o malaki ba ang epekto ng election, Iglesia ni Cristo sa election. So, pakinggan natin yung interview. Sa surveys ba, no, sa mga datos ng Pulse Asia, lumalabas pa talaga Pulse Asia na ito. Iglesia effect. That the endorsement by that religious group, yung block voting nila, meron ba talagang big difference siya during elections? Well, hindi naman ganong kalinaw yung Iglesia effect kasi so, hindi ganon kalaki, kalinaw ang effect. Pulse Asia na ito So, meaning, boy, klaro, maliit. Yan ang pagkaintindi ko, maliit ang epekto ng Iglesia sa Philippine election. Yan ang sinasabi nito. Bakit nagkakaranda pa ang mga politiko na makakuha ng endorsement ng Iglesia kung walang malinaw na effect or kung maliit? Tumanak ng eleksyon, Christian, alam ni Papa Ronald yan, no? Kaya ni Alan. Normally, ini-endorso ng Iglesia, sino na rin yung nangunguna, no? Doon sa mga naunang mga survey. Kaya pag nakita natin, kahit doon sa mga naunang, parang sa mga naunang survey, lumalabas na yung mga pangalan na nangunguna sa pagkapangulo, vice-presidente o senador. Kaya pag tinanong mo yung Iglesia effect, parang sumusunod lang yung Iglesia doon sa natatakda ng survey. Meron ilan silang kinakargaan na hindi nangunguna sa survey. Pero so very clear lang Parang sumasakay lang ang Iglesia ni Cristo sa result ng survey. Yon ang payag ng Pulse Asia head. Anong masasabi nyo yan? So, kung sino yung nangunguna sa survey, yun na rin ang kanilang i-endorse. Siguro, dahil na rin yan sa pinangako nila, no? Pero kadalasan yung nasa top 10, at least, yun ang kanilang pinipiling i-endorse nila sa kanyang mga miyembro. So medyo yung mas malaki na yung probability na manalo to begin with. Yung in-endorse, no? Oo. Actually, meron na kami isang measure na parang noong 2010, kaya tinanong ko kanina si Sen Edu kung sino yung endorso ng Iglesia noong 2010. Doon, meron kami exit poll Doon sa exit poll na yun, natanong namin kung sino binoto nila. Doon mo masusukat yung bigat ng Iglesia vote. Halos 8 sa 10 na Iglesia ang bumoto doon sa inendorso nila sa pagka-presidente at vice-presidente. Sabi sabihin, parang 80% yung compliance. Medyo malaki na rin yun, no? Okay lang. Kasi pwede mo i-estimate ang Iglesia vote na aabot siguro ng 1.5, 1.6 million. Kasi batay nga sa populasyon ng ating bansa, pangatlong pinakamalaking religious group ang Iglesia ni Cristo Although parang 2.6 million noong 2020 census. So sabihin mo ng kalahati noon ay botante. So, kung 80% noon, pwede natin pa-compute kay Senedo yan, no? Sabi mo, 1.3 million, tapos 80%, Senedo, anong sabi ng nasa Vatican? Approximately a little more than 1 million. Correct. Tama sabi ni Alan. So, tama ba yun? 2.6 million daw ang population ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? I'm not sure Paki-comment ko
Kasama ba ang mga bata dyan o yung mga members lang? So kung 2.6 million, nung 2018 pala, yung nag-attend sa rally, pinakamalaking rally, Guinness World Record ito, 1.5 million INC members nag-attend sa charity walk against poverty. Kaya itong gagawing rally ng iglesia versus impeachment, pinakamababa yung 1.5 million. Kasi 2018 pa yun. So ngayon, baka abot na ng 2 million kung matuloy yung rally. Actually, a little less. A little less. Problema dito na on the spot. But that's a little less. But, 1.3 million. Hindi, 80%. bumabawi lang. Pinapainan ko lang. 2.6. So, 1.4. Galing. So medyo malaki siya. May malaking diferensya yan. No? Lalo-lalo na doon sa dulo ng 12. No? Kasi doon, minsan nagtatalo lang doon mga 100,000 at 300,000 lang ang diferensya ng 12 and 13 position. So pag hindi ka kinarga ng iglesia, maaaring yun ang manganganib ka kung nalo ka sa dulo. Okay. Si Alan naman, kasi ihuhuli natin yung merong flight to catch eh. Okay. correct. Alan, sa pagpaplano niya. Gusto ko yung talagang medyo bumabaliktad dyan sa kamay, no? Yung maliliit sa flight. Gusto ko ganun eh. Okay. Mabawi ako, grabe kagabi ha. Kawawang-kawawa ako dyan. Okay. Alan, sa planning when it comes to election campaigns, how do you regard yung so-called iglesia effect? Okay. Iba naman yung tanong mo sa akin, no? This is about campaign planning. Definitely, kinokort yan aggressively dahil ano yan, low risk, high reward, ano yan, low risk, low cost, high reward, ano yan, outcome pag nakuha mo yung iglesia vote. Dahil sa totoo lang, tama yung sinabi ni Prof. Ronnie, and we all know it, hindi ka naman na-endorse yun ng iglesia pag hindi ka lamang eh. If you hadn't already done the road work at hindi ka popular, hindi ka naman dadalhin eh. So you court it, pag nakuha mo, relatively it's not difficult for a popular candidate to get the vote dahil popular na sila. Tapos yung psychological at yung bandwagon effect, the social effect is so big. So the myth is bigger than the actual tangibility of it, no? Saknaks, big words. Ito na lang. Give me one more minute. May tangibility pa ako na nalaman eh. One more minute. Nung bata kami, meron kaming dito, si Tito Floyd. Tuwing nanonood kami ng basketball, parati nang sinasabi. So ito naman si Alan Herman, campaign strategist ito. Sinasabi niya na yun, gustong-gusto ng mga kandidato na kunin ang endorsement ng iglesia kasi malaking bagay. So yung isa naman, si Professor Ronald Llamas, si Ronald Holmes, sabi niya, nakakatulong, kaya lang hindi masyadong klaro. Kasi kung sino yung nangunguna sa survey, yun na lang din ang i-endorse ng iglesia. Okay? So, ito, tungkol naman sa rally ng iglesia, ukol sa impeachment, ano ba? Susuporta ba sila kay PBBM, yung rally? O supporter, ang talagang suportahan nila si VP Sara? Pakinggan natin itong comment ni Christian Isguera sa... Alam ko marami nagtatanong nito at marami sa inyo nakaka-observe nito, especially in the context of this impeachment or impeachment complaints filed against the Vice President Sara Duterte. Di ba, nagsalita po yung mga taga-iglesia ni Cristo at sila po may kinakasa na nationwide rally in support of what the President said regarding asking Congress or the House not to proceed with the impeachment process dito kay Vice President Sara Duterte. Pero syempre, ultimately, yung rally na yun, hindi ko sure natuloy na, parang hindi pa. Kung matuloy man yun po ay pagsuporta kay Sara Duterte. Pero syempre, pinadaan nila doon sa sinabi ni Bongbong Marcos. Pero gusto ko pag-usapan dito, marami rin nagtatanong. Okay, so, very clear ha.
yung rally ng iglesia, according to Christian Isguera, ang main purpose, pagsuporta kay BP Sara. Kaya lang, idinaan lang nila sa statement ni PBBM na huwag nang ituloy ang impeachment dahil it's a waste of time. So, anong masasabi nyo doon sa statement na yon ng isang political analyst na ito, dilawan ito, nung una anti-Marcos, ngayon parang pro-Marcos na siya. I don't know.